family, also known as Adela Vlogs, is built on the love story of Aditya and Elena. They met as young interns in Hong Kong, two dreamers from different worlds, India and the Philippines. Their connection was effortless, love grew during humble beginnings, and together they built a life from scratch. Now in the Philippines, they're raising two baby boys, Adam and Delphi. They're little angels, their journey's full of laughter, challenges, love and grit. Elena is the lioness, strong, fierce, and always protecting her family. Adi is the dreamer who never gave up. Their vlog is about sharing good vibes, their life between India and the Philippines, and inspiring cross-cultural connection and tourism. The song should celebrate real love, family values, and the beauty of building something meaningful together, one vlog at a time. From Hong Kong dreams to island skies, we're the Aman family, where love never dies. Magandang araw Pilipinas, namaskar India. Magbo-voice over pala guys, kala ko kakanta na lang tayo dito. So eto na nga guys, ang kaduktong ng aming Bangkok trip. Siyempre, umpisahan natin yan sa umagang paninira ng buhay ng ibang tao. Charis. May pinagchichikahan kami nila mami, pero secret muna guys. Sasabihin ko sa inyo later. So, ito nga guys, kami ay papunta ngayon sa isang coffee shop. So, chichika ko sa inyo guys, nag-away pa kami ni Aditya dahil dito. Alam niyo na guys, normal na problema sa pagtitik ng picture ang mga lalaki. Kasi guys, alam niyo yun, walang pasesa sa picture, diba? Kasi nabuisit siya sa akin, nabuisit ako sa kanya. Pinicturean niya ako mga 114 photos. Tapos dinelete ko yung 113. Isa lang tinira ko, hindi ko pa pinost. So, ito nga, pupunta kami dito sa CPS Coffee Shop. Tapos, guys, nagkape muna kami dahil ang plano namin today ay pumunta nga sa Sea Life Bangkok. So, bakit kami pupunta ng Sea Life Bangkok? Si Ado ngayon, ang kinakahiligan niya ay shark. So, pumunta kami doon para dalhin si Ado. Actually, ang dami namin planong puntahan dito sa Bangkok. Pero mas marami kaming na-shopping kaysa sa napuntahan. Magba-Bangkok haul pa ba ako, guys? Kasi pag nag-Bangkok haul ako, mga 1 hour na yabang vlog yun. Manggagalaite na naman ng mga manggagalaite. Pero okay lang yun guys. Ang biyanan ko nga ay tawang-tawa sa akin. Kasi yung mga anak niya bili ng bili din guys. Bili ng bili. Tapos hinahayaan ko lang sila magbili-bili. Tapos ako nawawala ako bigla. Tapos pagbalik ko, ang dami ko ng dalang plastic. Sabi niya. Ano ba nangyayari sa'yo? Nai-scam ka. Bigla ka nawawala. Tapos pagbalik mo, dami mo nang dala. Tapos ano kasi guys, may mga budget kami. Tapos nagtataka siya, bakit? Mas marami yung mga nabibili ko dun sa mga nabibili mga anak niya. Kasi guys, sobrang mura. Sobrang mura talaga guys. Eh yung mga panlalaki, medyo mahal-mahal yung mga binibili nila guys. Ako guys, mga tag 100 lang, 150 watt, ganyan. Sobrang gandaan. Dami ko na naman pang OOTD. Pit check. So ito nga ang coffee shop na to guys, ay pinunta ko lang para dun sa pastry. Ayan, yung pastry na yan, yung tissue bread guys. Kasi natikman ko yung tissue bread sa may Ho Chi Minh sa Vietnam. So, simula nun, talagang nagkikrib ako guys. Kaya babalik kami ng Vietnam para lang doon. Kasi yun lang ang nag-iisang nagustuhan ko sa Vietnam, yung pastry nila. Pero the rest, hindi ko nagustuhan yung pagkain nila. Pero kung babalik ako sa Vietnam, it's because of that tinapay mismo. Kasi hindi ko pa rin siya nakita dito. Pumunta pa kami dito, sobrang aga namin dito guys. Pero wala naman pala, sold out na. Mabilis maubos. Kaya nag-end up kami kumain itong truffle ba yan guys. Hindi masarap masyado guys. Ang sakit din ng braces ko. Alam niyo ba pinabraces ako ni Adi sa lower? Kasi sabi sa kanya nung dentista, gusto mo ba ipasok natin yung uso niya? Sabi niya, sige nga po, try natin. So sabi niya, dati na ako naka-braces guys. Ang dami ko kasi ngipin. Sobrang dami kong ngipin. Natanggalan na ako bago ako umuwi ng India. Naka 3 or 4 na bunot sa akin yung tito ko. Kaya napansin niyo, lumet din yung mukha ko. Nag-iba yung shape ng mukha ko guys. Kasi ang daming binunot na ngipin din sa akin. Pero still yung uso ko nakabungad. Kasi sobrang dami ko talaga ngipin. So sinasuggest sa akin na bunutan pa daw ako ng mga 2 ngipin sa taas. Actually, ayaw na ng tito ko kasi. Sa tito ko ako makikinig. Kasi sabi ng tito ko, pwede kitang bunutan nga para ipasok pa yung uso mo. Para ipasok pa yung uso ko daw. Kaya lang guys, ang magiging problema, pag tanda ko, yung ngipin ko, konti na lang. ba diba? So, sabi ko, hindi, mas importante sa akin yung ngipin kaysa sa ganda. Kasi, guys, pagka kulang yung ngipin mo, mahirapan ka kumain, ba diba? So, yun. Kaya,
Sabi ko, ayaw mo na nakanguso ako. Ano ko na yun eh, trademark ko naman na yung nguso ko eh. So, dead mo na lang. Tapos ito nga guys, nag-book ako nito sa Sea Life. Magkano binayad namin dito guys? Umabot din ata kami ng ng 10k din ata inabot namin dito guys. Basta halos 10k Philippine peso. Medyo mahal talaga guys mag-travel pagka family pero carry lang. Kasi alam niyo na, masaya naman, enjoy, 'di ba? So ayan na naman guys sa mga issue nyo. So tigilan nyo nga ako kung kadiri kayo. So ito na pagpasok namin guys sa aquarium. Ay si Ado, wala pa yan sa mood. Tapos nung nakita niya na, may fish. Alam niyo ba tuwang-tuwa ako dyan? Kasi from night, sinasabi ko sa kanya, Ado, tomorrow we will see shark. Sa taxi sinasabi ko, Ado, we will see shark, we're going to shark. Alam niyo ba, sabi niya sa akin during that time, I see shark, I see shark. Sabi niya guys, hanggang pag-uwi namin, sinasabi niya guys, I see shark. Diba? Ayun, kasi alam niyo ba, sabi sa kanya ng therapist niya, kailangan daw, expose mo siya sa totoong hayop. So, ganyan, para ma-encourage siya magsalita. Which is so long, effective guys. Ayun, nilalaro niya, nagsasalita yan siya guys. Sabi niya, pop, 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 diba? Tsaka ang dami niya na guys sinasabi na words ngayon at nagsisentence na si Adu. Nagka-thank you na nga yan guys, sinuhuli siya. Tapos last time, alam niyo ba, sabi niya sa papa niya, paakit kami ng hagdan. Sabi ko sa kanya, can you call papa? Tell him, we will go upstairs. Sabi niya, okay. Tapos pumunta sa papa niya guys. Tapos pagpunta niya sa papa niya, sabi niya sa papa niya guys, come with us. Edi kami ni Adi. Na siya kami ha? Come with us ba yung sinabi niya? So pinaulit ko, bumalik sa akin si Adu, sabi niya, sabi ko, call papa again. Tapos pagbalik niya dun sa papa niya, alam niyo sabi niya, Papa, Mama, come with us. Sabi niya, come with us na. Kinakausap niya yung papa niya guys. Sobrang alam niyo yun, talon kami ng talon ni Adi nung narinig namin yun. Kasi nag-i-start na nga siya mag-sentence guys. Naku, malapit na magsalita si Ado. Ang dami niya nang sinasabi guys. Kaya lang hindi ko masyado naiintindihan. Hinahayaan ko lang siya. Pero feeling ko pag nagsalita to, sobrang daldal na ito. Kasi ngayon pa lang dami niya nang sinasabi. Tapos ayun guys, ang ganda dito. Sobrang worth it yung binayad namin guys. Pati ako nag-enjoy. Parang na-heal yung aking inner childhood. Kasi gusto ko talaga makapasok ng aquarium. Tsaka makakita ng mga ganyan-ganyan guys. Kaya lang, syempre hindi natin afford nung bata tayo. Ngayon lang natin na-afford yan. Kasi nag-asawa tayo ng Indiano na mapera. Oh, charis! Wala rin naman sa paghihinuwa ko na guys na magkakaganito yung buhay namin ni Adi. Kung titignan mo kami dati, wala akong expectation. Basta love ko lang siya, mahal ko lang siya. May pera o wala, may kinakain o wala, torotang talong man kami, 2 linggo ulam namin. Carry lang. Pero hindi ko in-expect na ganito guys, yung parang okay lang yun, yayaman naman siya. Hindi, wala akong expectation na ganun guys. Kaya kung meron kami ngayon, very thankful talaga kami. Tapos ito na guys, dito na kami sa mga souvenir. Ang dami na naman nabili guys. Pero sila mami bumili. Kami guys, si Ado, pinapili ko lang siya, isa lang. Dinosaur or yung shark. Or yung may isa pa siyang hawak guys. At pinili niya nga yung dinosaur guys. Tapos ayun, pinalaro namin sa kanya. Yung si Mami, binilan niya si Afi ng penguin. 2 yung binili niyang penguin, yung isa kay Afi. Siyempre, favorite niya yun eh. Paborito niya yun si Afi. So, yan. Guys, tapos nang pumunta kami sa Madame Tussauds, guys. Nakapunta na kami ng Madame Tussauds ng Hong Kong tsaka ng Singapore. Pero parang mas na-enjoy ko to. Kasi siguro, usually kami-kami lang ni Adi. Ngayon kasama na namin sila mami. Kaya, ang saya pala Madame Tussauds, guys. Pag marami kayo. Pag 2 lang kami ni Adi, parang boring. Picture-picture lang. Dito, guys, puro kami kalokohan diba? So, enjoy. So, bago pala kami nakarating dito sa Madame Tussauds, guys, kumain muna kami ng ramen. Kasi sobrang cravings ko talaga sa ramen. Naalala nyo, pumunta pa kami dun sa hotel sa may Ranchi para lang kumain ng ramen pero hindi kalasa guys. Yun. Tapos after namin magmata-mata usod, na-decision na namin pumunta ng Platinum Mall ulit dahil nakaka-addict mag-shopping dun guys. Pero sobrang traffic dito sa Bangkok. Kaya sabi ko kay mami, maglakad na lang kami. 2.1 kilometer away itong pinuntahan namin, palakad. So mga 30 minutes walk. So, kaya rin naman, lahat naman kasi kami nagwa-walking, di ba? May treadmill kami sa bahay. So, lahat kami na-train sa lakaran. Yun lang, may mga bata kaming kasama ngayon. Pero tulong-tulong naman kami, guys. Tapos, guys, magbablog pala pag nag-shopping. Wala akong na-vlog kahit isa. Ayun na. Ayun, guys, ang papakita ko na lang sa inyo, guys, yung pa akong puro paltos. Nagkapaltos-paltos yung pa ako, guys. Kasi, parang simula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, nagsha-shopping kami.
Kaya hindi rin ako nag-vlog guys. Wala akong video. Kasi nakalimutan ko, vlogger nga pala ako guys pagka mag-shopping, no? So hindi ko na binlog. So ang na-vlog ko na lang kain na yan, ang pagod, walang makeup. Pagod na lang guys, haggard na, gutom na. So yan, tapos pagtas niya, umuwi na lang din kami sa hotel. Tapos kinabukasan, napag-desisyon na namin cruise. Pero guys, bago kami nag-cruise, gabi na kasi yung cruise yan guys. So bago yan, nag-ano muna kami. Nag-shopping muna kami ulit sa Platinum Mall. Pero nakalimutan ko, vlogger nga pala. So hindi ko na naman na-vlog yung pag-shopping namin. So ayan na. Dito na kami sa dinner cruise, diretso na yung vlog. Hindi ko na pinakita sa inyo. Pero ito nga, Royal Princess Cruise, si Adi nag-book na ito. So umabot kami ng 9,000 plus. Si Adi din nagbayad yan. So kung tatanungin nyo sino nagbayad ng aming trip sa Bangkok, ay hati-hati kaming tatlo guys, syempre. So ang hatian nito guys, ako nag-book ng international flight. Yung parang India to Bangkok, Bangkok to India. Si Bay yung nag-book ng local flights namin. Actually, mas mahal yung local flights namin. Yung Ranchi to Kolkata, tapos Kolkata to Ranchi, si Bay yung nag-book nun. Tapos, tama. Tapos yung hotel namin, guys, si Adi nag-book nun. Actually, hati kami ni Adi sa flight ticket sa international. Kasi mahal eh. Parang 50-50 kami. Ganun. Tapos si Adi din nag-book ng hotel. Tapos yung mga gastos sa shopping, guys, ay sila magkapatid. Tapos yung mga pambayad-bayad sa taxi sila magkapatid. Kasi minsan nangyayari ako sa kuya niya pambayad sa taxi or pangbayad. Alam mo, mag-shopping kami, hingi din ako sa kuya niya. So hati, guys. Ganito naman magkakapatid na to. Hindi nagbibilangan, guys eh. Hindi nagbibilangan sa tulong. Pero kung bibilangin mo yung tulong, guys, sobrang, grabe din, guys. Yung kuya ni Adi, din, walang reklamo sa tulong. Hindi mo maasahan magreklamo, guys. Kasi dati, guys, talaga siya bumibili ng ticket ko papuntang India or pauwi ni Adi ng India or papuntang Pilipinas. Siya nagbubuk ng ticket. Ganun siya ka-supportive. Saka, guys, sa dami namin inutang sa kanya noon, wala siyang, hanggang ngayon hindi niya pa kami sinisingil. Ewan ko kung nabayaran na ni Adi. Guys, tsaka yung mga utang namin sa kanya dati, mga guys, hindi mura. Hindi 10,000 lang, mga 20, 30k, ganun. Ganun yung mga utang namin sa kanya. Ewan ko kung nabayaran ba yun ni Aditya. Tapos pagka halimbawa, marami kasi siyang guys, credit card. Ako ngayon lang ako nagka-credit card ngayon. Last year lang. So, lagi yung credit card niya yung pinag-iinitan namin. So, siya yung nagbabayad sa amin dati. Kaya, ayun guys. Kaya hindi mo maasahan si Aditya magdamot sa kuya niya. Kasi guys, hindi madamot yung kuya niya. Sobrang bait ng kuya niya guys. Mapagbigay guys. Kaya nakakaya din talaga. At ito nga guys, tingnan nyo naman. So, kailangan ko subuan si Adi kasi nag-iiyak na naman si Api. Tapos ako guys, hindi ako kumain ng shrimp. Ang daming shrimp guys. Kaya lang. Ako kasi di ba may allergy ako sa shrimp. Kumakain ako minsan-minsan. Pero pag naramdaman ko na, ang technique ko kasi guys, hihimayin ko. Pag napansin ko na yung kamay ko kumate, ibig sabihin hindi ko pwedeng kainin yun. Ibig sabihin matindi yung nun. Matindi yung tawag dito guys, allergen. Pagka kumate yung kamay ko, ganun katindi, bawal ko kainin yun kasi baka mategok ako. Pero pag naghimay ako ng shrimp, tapos walang kati yung kamay ko, meaning mahina lang yun. So, pwede kong kainin yun. Pero this time, ang kati ng kamay ko, guys, as in ang sakit. Ay, cruise vlog pala tayo, no? Yung cruise naman, masarap naman yung pagkain. Kaya rin naman. Charis, ako, na-enjoy ko yung pagkain. Sila, mami, hindi nila na-enjoy yung pagkain, guys. Hindi nila kinain yung pagkain nila kasi hindi daw masarap. Pero sa akin, sobrang sarap guys. Pero ang na-enjoy nila mami yung vibe, yung party-party, tas yung mga view. Worth it naman yung binayad ni Adi guys. Kahit hindi masyado kumain sila mami. Ang kinain lang nila is yung parang cake, tas mga fruits, ganun guys. Tas mga piniritong something. Kasi nga ngayon guys, ay di mo naman, actually bawal sila kumain ngayon ng non-vegetarian kasi Thursday ngayon. Pero dahil nasa abroad kami, sabi niya, sige na nga, mag-cheat sila ngayon Thursday guys. Alam niyo naman pag Thursday, hindi kumakain ng non-veg si mami para nga mapaganda. Tuesday, Thursday, di siya kumakain ng non-veg para sa marriage life ng kuya at ate ni Adi yun. So yun sa amin naman, di niya naman pinafasting yun kasi masaya naman kami.